Warning, spoilers are present in this podcast. Sinong di mapapasayaw sa Hello guys, welcome to a new episode of Third World Cinema Club. Yan. I'm John Tawasil from Present Confusion. I'm Princess Kino of Film Police Reviews. I'm Jim from Jimmy Kulatibaba. I'm DJ, I write for ReverseDelay.net. And today we have a very special guest, director of such movies as Meet Me in St. Galen, Sid and Aya, Not a Love Story, and Ulan. Also Kamsawi. Yan, kompleto na yung filmography. Yan. Hello, Irene Villamor. Hello, ako si Irene. Hi. Thank you for joining us. Yun nga, as Thank you din. I've mentioned several times, I'm the gasgas na gasgas sa akin si Sid and Aya. So, ayun. Question. So, can you tell us how you began in the industry? Yes. Taray! When I was still a fetus. Ganon kalawak na backstory. Hindi, galing ako sa UP Film. So, as part of my OJT requirement is parang meron dapat 100 hours na internship sa isang totoong production bago ka makatapos. So, parang that time, I was a member of UP Cineast na organization. So, isa sa mga alumni namin si Direk Joyce Bernal. So, dahil meron akong sinusundang crush, Susunod. Di, alam naman ng buong madlat. Yun. Crush ko si Sir Campos, si Patrick. Nakokoy noong unang panahon. So, yun. Sinundan ko siya kasi nandun siya sa Viva, dun sa pelikula ni Direk Joyce. Konti lang yung ina-accept na intern doon. Parang dapat 4 lang. Tapos wala akong papers. So, pasaway na ako mula noon. Wala akong papers, dumiretso ako kay Direk Joyce. Hindi ako dumiretso sa producer. So, inistorbo ko siya, inanap ko yung number niya. Wala pa akong cellphone. So, tinawagan ko siya in the morning kung saan tulog siya na dapat hindi ka pala tumatawag sa umaga. Yan. So, pwede ba ako mag-intern? So, yun. Sige, punta ka lang sa shoot. So, punta ako. Tapos from then on, yun, lumagpas na ako ng 100 hours. Tapos, nagka-cut class na ako. So, kasi kakasama ko sa shoots. So, yun. Hanggang post-prod nung that movie was Kailangan Ko Ikaw, Robin Regine. So, 2000. Oo, 2000 ba yun? Oo, 2000 yun. Tapos, so yun. Tapos nung nag-4th year, habang nagtatapos ako ng film, nagpupunta na ako ng lahat ng shoots ni Direk Joyce. So, ever since, siya talaga yung mentor. So, lahat ng shoot niya, taga-bili ng kape, taga-hawak ng bag, ng script, continuity, everything. So, parang odd jobs. Yan. Yun. Yan. So, parang from that, parang how did it lead to directing your first film na Kamsawi? Dahil naging crowd director, crowd control, PA, script ko niya ako. Through the years until, so nagsusulat-sulat na ako ng maliliit na script. Every time may gusto siyang ipa-revise or ganito, ganyan. Tapos yung Piolo Juday namin na movie, Don't Give Up on Us, yung sa Sagada. Yes. Maraming script doon na ako yung nagsulat. Pero hindi, walang credit. Parang ano lang, sulat-sulat lang, ganyan-ganyan, mga hugot emerald. So, parang nung time na yan, iba na yung crush ko. So, pinagkakatuwaan nila ako sa set. Ganyan-ganyan kasi naglalasing ako, tapos nagsusulat. So, mayroon ka palang talent magsulat. So, magsulat-sulat ka. Tapos, I wrote my first screenplay, Bakit Di Ka Crush ng Crush Mo. Okay. Kim Chu. Oo, Kim Chu, doon sa kanila. Tapos, from there, Everything About Her, yung Vilma Santos. Yes, yan and Angel yun. Oxley. Pero ang first film talaga was Relax, It's Just Pag-ibig with Antoinette Hadaone. So, spring films yon. Maliit lang siyang pelikula, pero tuwan-tuwa kami doon, nabigyan kami ng chance. Tapos si Tonette, kasi script con ko si Tonette, she came in, hindi siya cineast, iba as cinema, UP Cinema yata siya.
Tapos, nag-apprentice din siya kay Direk, nag-script continuity siya, pero ayaw niya mag-AD. So, sabi ko, ikaw na mag-AD, ganyan. Para hindi na ako mag-AD. So, ayaw niya mag-AD. So, then she went on to do 6 Degrees and Tadhana. Tapos ako, bumalik ako, AD pa rin ako kasi wala akong kapalit mahirap kasi yung trabaho. So, tapos nung ginagawa namin yung Everything About Her, mayroong concept si Bella and Neil Arce na tungkol sa 5 babaeng heartbroken. Yun. Tapos parang, ano pa yun noon, sobrang out of this world pa yung concept. Parang dapat naka-straight jacket sila, mga ganyan. Tapos sabi ko, talaga, sinusulat ko pa tong Vilma So, sintayin ka namin, ganyan. Sabi ko, ang hirap nito, cancer, research, ganyan. Emotional, chururot. So, parang, okay. Tapos na everything, hoy, magsulat ka na, ano nang gagawin mo sa Kamsawi, ganyan. Ayoko pang mag-direct kasi ayoko na mag-direct. Nakakatakot mag-direct. Tapos, hindi ready ka na, chururot. Tapos, nagbigay sila ng script na pinasulat muna sa iba. Tapos nung tinignan ko yung script, sabi ko, hindi ganito yung mga heartbroken. Kasi ilang beses na akong heartbroken, hindi ganito. Kasi isulat mo. So parang hinintay nila yung script. Sabi ko, hinihintay itong script na to. Sige, hintayin ka namin. Kasi nakakasana yung mga babae. Naghihintay na lang ng script. Kasi mga barkada siya Barkada si Bella, sila RC, Andy Eigenman. Barkada yung lahat ng yan. So, sabi, hoy, mawawala na sila sa atin. Asan na yung script mo? So, nung sinulat, finally, summer. Buti na lang summer ko natapos. So, pagkatapos, pre-prod na agad, ganyan-ganyan. Tapos, saan na yung island? Bantayan na tayo. So, mabilis siya nangyari lahat. Tapos, walang revisions yung script na sinulat ko. Draft 1 yun. So, parang, okay. Tapos, nung nangyari yun, okay. Yun na yun. Take off. Oo. Hindi na nila ako pinabalik sa AD. Pero grabe po yung journey, no? From 2000, you said yung kailangan ko ikaw, then don't give up on us, then ang tagal nung interval Pero during that time, ano po yung mga learning experiences? Kasi kasi from the rank siya, 'di ba? Yung parang lahat idinaanan mo, pati wardrobe, lahat. Oo, nag-wardrobe ako sa Okatukat. Na isang beses. Na sabi ko, paplansya ka ng damit ng aswang. Pinaplansya pa ba yung damit ng aswang? Dapat kulubot yun. Di ba dapat kulubot yun? Kasi artista magsusuot. Tapos mamaya mo na lang lulukutin pag suot niya na. Kasi di ba nakakahiya, ipasuot yung kulubot. Tapos kunyari, effect na. Tapos, nag-art director ako once, parang ganyan. Tapos, hindi ko rin kinaya, ayoko ng mga liquidation. Nagbibilang ka na resibo. Ayoko din. So, wala. So, yun. Anyway, mahaba talaga siya kasi hindi naman ako nag-plan na magdidirect. Parang, gusto ko, parang sarap mag-direct, ganyan. Pero habang nakikilala mo yung industriya, ayaw mo mag-direct. Parang ayoko, ang bigat ng responsibilidad. Sobrang bigat. Feeling ko laging yun yung burden. Una, pera, tao, the kind of stories that you will say. So, parang, AD na lang, pwedeng AD naman. Bubuhay naman siguro ako ng AD. Parang ganun. Tapos, so, nung nandun na siya, parang pikit mata. Sige na nga, ganyan. Pero parang feeling ko sa haba nung dinaanan ko, tapos finally, magdidirect. Bakit hindi pa rin ako ready? Natakot pa din ako, sobra akong takot. Ayun. Di ba po, you're a writer as well as a director. Kasi nung in-interview din namin si Dwayne, we asked her, which, do you prefer? Magsulat or mag-direct ng film? Kayo po, ano pong kayo po, preference sa inyo niyo? po. Magsulat or mag-direct? Ngayon gusto ko mag-direct kasi wala pa akong material. So, pwede pa. Ayoko nang magsulat. Hindi, nahihirapan akong magsulat ng hindi emotions na nangyayari or parang nahahawakan ko yung konsepto. So, kakakita lang namin ni Sir Neil last time. Sabi ko, Sir Neil, masyado akong payapa these days. Wala akong maisulat. Kailangan ko ng gulo. Tagal ko nang walang gulo. Kaya, gusto mo ba ng gulo? Hindi. Okay na akong payapa. Maghahanap na lang ako. Magtatry na lang ako maging creative. Nung isang araw, tinanong kita kasi sakto rin, usually kasi kami, di ba, parang we have
may pinanghuhugutan or may pinangkukuha ng inspiration. So, tinanong kita noon, ano yung ginagawa mo pag nababurnout ka na? Would you like to share? Ano nga yung sinabi ko? Si J-Lo. Ha? Si J-Lo. Si J-Lo. Oo. Hindi, ano ko yun, yung carpool karaoke ni J-Lo. Ano yun, life turning event. Oo, kasi parang, di ba? Oo, kasi ang saya-saya niya lang. Tapos para sabi niya, I've been proposed to 5 times, ganyan. And I answered yes to 3 of them, ganyan. And I still haven't learned. So ngayon, meron na siyang ikakasal na ulit siya sa pang-anim niyang proposal, di ba? Pang-4 niyang asawa. So tas ang saya-saya niya lang. Tapos parang, siguro naman dami niyang pinagdaanan, di ba? Pero Jenny from the block, gano'n lang. Kasi di ba parang sabi ko, ang kinukuha ko ng inspiration si Oprah. Oo. Sabi mo, so ilang taon ka naman? Kasi pang bata yung Oprah eh. Oo, syempre feeling mong ang dami mong pasan mo yung mundo, di ba? Oprah, pag iyak-iyak ka kay Oprah. Parang siya. Pang batang emosyon kasi siya eh. Pero pag ganyan, parang midlife, quarter life crisis, gano'n. Ngayon J-Lo na ganyan. Ang luma pa rin actually ng J-Lo. Pwede bang Taylor Swift? Ganyan. Pero yung question ko talaga original. Ang tagal nung nung segue. Intermission yun. Itaas yung kamay. Yun nga, since na-focusan mo yung iba-ibang parts ng paggawa ng pelikula or TV show, parang siguro in a way, was that like parang training ground for you para malaman mo na gusto mo mag-direct or sobrang laki niyang training kasi actually mahirap akong director, sinasabi ng mga staff. Kasi nag-AD pa din ako sa set, hindi ko siya mabitawan. Parang even if nandun ka sa upuan mo, dami mo nakikita. Parang lagi kang aware sa surroundings. Pag nag-gather na yung mga staff doon sa isang area, kahit nagyoyosi lang sila, parang may nangyayari. Sabi ko, anong problema nyo? Parang may gano'n. Heightened senses. Kasi parang you have complete control nung palabas. Like, kunyari, yung details ng Camp Sawi. Alam mo kasi kung ano yung first-hand experience ng heartbreak. Same siguro with Meet Me in St. Galen din and with Sid and Aya in some ways. In terms of direction, ang malaking naidulot nung parang napagdaanan mo lahat is, you know how it works. Parang what will you demand from your staff in terms of ano yung kayang gawin, ano yung kayang tapusin. Kasi nung Camp Sawi, dahil 5 babae sila na ilalagay mo sa isang island, yung schedule nila, hindi yan nagtutugma. So merong mga umaalis, may galing sa New York, si RC, si Yasi, Roro pa yung flight. Kasi walang flight na rekta sa Bantayan. So from Cebu, Roro, or from Bacolod, Roro, pupunta ka doon. May bangka, may ganong factors. Tapos ito yung fixed na dates. Tapos si Sam Milby, parang last, namin siya, yung schedule niya, hindi siya naikasa agad. So parang pakiusapan na ganitong araw. Tapos 3 resort yung camp. Hindi siya isang resort lang. Kasi dinaya-daya siya. Yung isa private resort, yung isa totoong resort, tapos yung isa private din, pero parang itong feature na to meron silang mga rock. So the best of yung mga yung isa kasi may view na ng dagat, tapos eto yung bahay, tapos yung isa mas maganda yung view dito, ganyan. So 3 siyang resort na papakiusapan mo na may mga guests before we arrive, 'di ba? So parang schedule nung ito walang nakabook dito sa kwarto na to, dito. So even that, in-AD ko yung buong yon. So yung AD ko halos wala siyang magawa doon sa Kasi plinano ko siya high tide, low tide, kailan babagsak si Bella doon sa cliff, ano yung time na tama, kasi grabe mag low tide doon. So siyempre hindi siya pwedeng tumalon, 'di ba? So even yung mga ganon, schedule ng airport, merong construction, so kailan ko i-schedule yung aeroplano scene, natatama sa kanilang lahat. So yung 8 days namin sa Bantayan, super detailed kung papaano siya tatakbo. Tapos parang pag may nalaglag kaming eksena or may hindi kinaya, since I was also the writer, parang sige, drop to dito, i-revise ko siya ng ganito, ganyan. So parang nabubuo mo siya kahit dumadating yung problema. Parang gano'n. Parang na-organize siya in a way. Can you share din yung sa
Can you share din yung sa St. Gallen? How was that naman, yung process nun? Yung process ng St. Gallen kasi, it was tawag namin doon Happy Project. Kasi gusto namin sumaya that time dahil yung Sid and Aya, nauna namin ginawa yung Sid and Aya. June siya, yung ending kinuna namin on the first day, which was June, para mahabol yung long hair ni Dong. Para may transition talaga kasi mahirap ang transition sa lalaki. Sayang yung buhok. So sabi ko, unahin ko na yung day 1, ending na agad. Pinapayag ko yung dalawa, Andong, sabi, ending? Bakit ending? Hindi, kaya natin yung ending na yan. Simple lang yan, high lang yung lines ninyo. Tapos wala kayong panggalingan. Kasi yung mga characters naman, bagong tao na sila eh. I mean, hindi na, not burdened na sila kung ano yung mga nangyari. So you don't have to know your characters well, ganyan-ganyan. Magkikita lang kayo, the way na kung paano si Dong at Anne matagal lang hindi nagkikita, 'di ba, sa buong showbiz, ganyan nila. Hindi naman sila laging nagkaka-work. So parang, ganun lang. So simple lang. So, June yun, tas nangyari lahat. Meron karoon sila ng mga teleserye, kinasal, whatever, nagkaroon ng ibang movies, may buy bust, all that. Yun lang yung shooting namin June. So, napack up kami, ganyan-ganyan. Tapos nag-resume kasi kami November. So, imagine mo yung inintay nung day 2. So, during that time... Galing ng pagpaplano mo doon in fairness. Hindi, inintay namin talaga sila. Kasi sabi nila, direct, baka gusto mo palitan kami or what. Sabi ko, no, you're Sid and Aya. So, I will wait for you. Tapos yung staff, so, dahil ganun yung staff, gawa na lang tayo ng another movie para sumaya tayo Happy Project. Para hindi tayo pupunta-punta lang, mag-iinom lang tayo dito. So, meron akong script na parang one act pa lang siya. First 15 pages of a script na dapat sa isang pelikula, pero hindi natuloy. Na-shoot yun, tas hindi natuloy. So, that became Act 1 of St. Gallen. So, since na siya, yung buong yun, na-retain yung Act 1 na yun. So, nung pinitch yun, sabi ko kay Bella, meron akong ganitong concept. Gusto niya rin gawin. Nung binasa niya yun, sabi niya, nung pinitch ko yun sa kanya, hindi ko actually pinitch, sa isang inuman lang yun na kwento. Kinabukasan, nagpipitch na siya kay Boss Vic. Ganun kasi si Bella pag may gusto siya talaga yung magpupush. So, parang, she knows na yung material. So, parang, nung pinitch niya yun kay Boss Vic, tapos sa Spring Films pinitch din. So parang, sige, go na yung movie. So biglaan yung St. Gallen. So nag-day 1 kami nang wala siyang Act 2, Act 3. So, pero nakaplano din yon na parang, sige, ganito yung budget niyan. So Act 1 will be shot in 4 days, Act 2 will be shot in 4 days, Act 3, 4 days din. So nakaplano yung script sa 4-day shoot. Si Carlo Aquino po ba yung first choice talaga as leading man? Hindi, may iba. Tapos, maraming mga things. Churvalu. So, sabi nila, sino pa yung iba mong gusto? Tapos, Carla Aquino! Crush ko siya sa Koke! So, actually, maraming nagagawa na motivation yung crush. Parang, you can... Ayan, advice yan. Yeah, you can move the world with it. Speaking of Joel Ferrer din. Si Elise, no? Speaking of, yun nga, nabanggit mo na yung first yung sinutis yung Act 1. So, kumbaga yung parang yung meet cute nila is yung majority ng Act 1 eh. Pero yun yung, kumbaga, yung basehan for the rest of the film. Kasi pabalik-balik sila dun sa perfect na moment na yun. So, ano nga ba itatanong ko? Parang, since sinulat niyo yung, I think sinulat niyo yung Sid and Aya tsaka yung St. Gallen, parang back-to-back eh, no? Back-to-back. Nung sinusulat niyo siya, paano niyo iniisip yung kung paano niyo differently approach yung hugot? Kasi ang dami ng hugot films na lumabas before. Yung Sid and Aya, yung concept nun, bago pa siya i-shoot, 4 years ago pa. In fairness. Siya naka-ready. Hindi pa siya nakasulat as a script, pero buong-buo na siya sa utak ko. Buong-buo siya kung paano siya mangyayari, ganito. So, nung finally go na yung project, saka siya sinulat. Pero nag-flow lang yun eh. Parang mabilis, magandang process na parang, since ang tagal niya nang nahinog sa utak, dire-diretso siyang nasulat. Tapos yung St. Gallen naman. Did you have Ding Dong and Anne in mind din talaga for the characters?
Yes, Dong. Kasi nung 4 Dong. years ago, pitch ko yun sa kanya nung naghahanap siya ng concept. Tapos marami rin nangyari, life happened, so hindi natuloy. Tapos maraming na-pitch siya sa iba't ibang kumpanya, pero it was too dark for them kasi hindi nga good characters. So parang nung napunta ako sa Camp Sawita sa Viva, yung dalawang script ko na ready, na as in full screenplay na yon nung pinasa sa Viva, si Denaya and Ulan, go na agad yon. Parang kahit anong mangyari after Camp Sawi, go yung amin yung dalawang movies. So, yung si Denaya and Ulan, ready yon. Parang ganun. And then Saint Gallen, dahil biglaan siya, tapos sinusulat ko siya as we go on. Parang iba naman yung parang kasi conversation, tapos parang, ay, ang cute ni Bella at ni Carlo. Kaya nilang mag-throw ng lines. So, madali siya kasi conversation eh. These are conversations that I have with myself or pangarap kong conversation. Charot. Pero si Aya has always been Ann Curtis in your mind or may iba pa? Wala siya, nung walang before, walang exact, kasi si Dong lang yung meron. Nung naging Viva siya, Ann Curtis. Kasi siyempre iba kapag iba-ibang kumpanya, diba? So, nung sabi ko, Ann. Tapos sabi nga ni Ann, talaga? Kaya ko ba si Aya? Masyado siyang, diba? Parang, sabi ko, kaya mo yan, Ann. Nag-showtime ka, kaya mo yan. Spoiler regarding dun sa sa last scene ng si Denaya. Yun. Favorite film namin yun ni Princess last year. Regarding dong ending scene, di ba nakita ulit sila ni Ding Dong? Tapos, hindi siya spelled out na talagang nangyari siya or hindi. Pero eto, nabasa ko na tong screenplay. Dito, may definite na siya, time and place. Parang years have passed na nakalagay dito since then. Parang what spurred your decision na gawing medyo ambiguous yung ending? Kasi yung theme niya na Black Swan, dun ako bumabalik. Parang things na hindi mo inakalang mangyayari. Natatayaan mo lang. Tas nangyari. So parang yun na yung yun yung debate nun dati kasi parang yung Saint Gallen was a happy ending talaga sa script. Tapos nung nagkaroon ng FGD, naging sad ending siya. Kasi parang sabi sa FGD, parang hindi sila dapat magkatuluyan. Ganyan. Sino mga panelists? Marami yun. Limang beses namin yung pina-FGD sa iba-ibang klaseng tao. Kasi parang syempre ako sa character. Gusto ko sila magkatuloy. Sinunod ko siya na nagkatuloy sila eh. Pero parang tama yung FGD somehow. Parang pagbabalikan mo yung unang-unang core nila na parang sa bar scene where they were talking about decisions and they were talking about ano yung paninindigan mo, ano yung mahalaga kay Jessie na ang nahalaga sa kanya ay kung ano nararamdaman niya sa moment na to. Ito lang ang kaya kong hawakan kung ano yung nararamdaman ko sa pagkakataong ito. Tapos si Celeste saying, hindi, kailangan may paninindigan ka. So parang pag dun ka bumalik sa kung ano yung pagkatao nila, tama yung ending na napanood ninyo sa sine. Yung sa Sid and Aya naman, at dahil naging sad ending siya at nauna siyang ginawa at nauna siyang pinalabas, hindi ako papayag na yung day 1 kong shinote hindi magagamit. Kasi gusto ko hopeful pa rin, parang ganun. Parang gusto ko pa rin maniwala sa pag-ibig kahit anong mangyari. Parang Kaya pala parang iba rin yung aspect ratio nung last scene na yun, no? Actually, aksidente yun. Hindi yun sadya. Tarantado si Pao. Gago siya. Hindi, kasi Kaya June namin siya parang sinut. Oo. jarring din siya, yun, no? Parang, part pa ba to? O gano'n? Hindi gano'n. Kasi siya, iba yung aspect ratio, mas wider, tapos mas ganun, diba? Box, letter box. Ganun talaga yung gusto namin sa simula. For For the throughout. whole movie, for the whole film. Since June siya, tapos nag-resume kami ng November, parang nakalimutan yata namin yung aspect ratio. Tapos, nung ending na, nung nag-online na, nagpo-post-prod na credits, sabi ko, ay, gusto ko ganito yung credits. Gusto ko kasi talaga, yung ending is, hindi mo na naririnig yung pinag-uusapan nila. Basta nandun lang sila, nakikita mo nag-uusap ulit. Kung ano man yung pinag-uusapan nila, at walang script yun eh. Bahala silang magsalita kung ano yung mga eme nila. So, sabi ko, gusto ko yung credits nagro-roll dito. What's this movie? Barkada movie nung 90s.
Winona, Reality hindi, Reality Bites. Yung barkada silang marami. Fucker. Breakfast Club. Hindi. 80s yun eh. 80s. Masyado na ako matanda. Demi Moore. St. Elmo's Fire. St. Elmo's 80s. Fire. 80s yun. 80s pala. One point Ending to nun, Jim di ba? Barnes. Ending. Yeah. Batang Is this the power of Ultra Instinct? Yon, di ba, nagki-credits yun, nandun yung maraming nangyayari. So sabi ko, ganun yung gusto kong Tapos sabi ko, sige, so pag yung aspect ratio natin, tama dun sa credits. Tapos, nung sabi ni Pao, ay, hindi siya match dun sa lahat. So, dapat nating iganon yung Pero mapuputol yung credits ko, mamamali yung lugar, yung space. Sabi niya, pangangatawanan ba natin yan? Minsan may mga ganun, minsan walang meaning. Guys, minsan walang meaning, may mga aksidente lang. Tapos, hindi, gusto ko talaga yung credits. So, pag nagpalitan na aspect ratio, ano mangyayari? Meron ba yung mangyayari sa buhay natin? I-judge lang tayo. Sige. Basta ma-maintain ko yung ending ko na yan. Okay, so yun na lang yun. Pero yun nga, in fairness, yung accident na yun, parang ang daming yung discussion. Talaga. May thread sa amin na parang imagined lang yung ending na yun. Actually, may narinig akong ganyan. Na parang ito yung ideal na sana mangyari doon sa dalawa. Nakawide sila parehas. May mga theory nun eh. Yung pagka-boxy na aspect ratio, parang TV. Parang ito yung sa TV, ganyan. Nasa purgatory na raw sila. Pero di ba pre-release ng film, may nagsasabi na hindi daw totoo si Aya, parang figment lang. Parang Fight Club. Dahil sa trailer. Dahil sa trailer. Pero yun actually natakot ako dun. Kasi nung ginawa ko yung trailer, wala namang ganung intention, 'di ba? Parang kailangan lang na marami siyang trabaho, so makita yung iba't ibang mukha ni Aya dahil siya yung iniisip ni Dong, dahil siya yung causes of insomnia niya. Tapos, nung lumabas yung teaser, tapos gumanon yung theory, natakot talaga ako. Baka iba yung movie. Ba't may ganun silang naisip? So, kailangan, teaser kasi yung lumabas diba? Tapos nung trailer, sabi ko, kailangan tanggalin yung thought na yon, linawin sa trailer. Kaya dapat yung trailer maging malinaw. Pero pag nilagay ko yung mga things sa trailer, may i-give up ako. Medyo madamot kasi ako sa trailer Yung parang, ayoko sanang ibigay ito. Sana sa sine na lang nila mapanood. Pero dun sa trailer, dahil kailangan mong i-negate yung mga unang theories. Kasi baka iba yung pagpasok nila na ay, ano ba yan? Ba't hindi ganyan? So parang, kailangan nating linawin yung trailer. Parang ganun. So, parang yung yung ghosting theory sa Alone Together, di ba? Yung ghost. Minsan, patay na si Enrique. Kasi naka-black. Pero ang maganda nun kasi yung audience no semiotics na, yung parang marunong na silang tumingin ng ganon. So, that's good. So dapat bang may FGD din for trailers pala after? Actually, sa Hollywood meron. Siyempre late na yun Diba, it's an industry na different ang trailer Iba siya ibang kumpanya yung gumagawa nun, PR, marketing, iba yun Kasi titignan ng ibang tao yung produkto mo. Just like any other brand na So, dito kasi nagiging director pa rin yung nagko-control or the marketing team. Add-on work na lang. Add-on work lang siya. Before we do the recording po, di ba po nasabi ko po sa inyo na parang natutuwa ako sa character ni Ann Curtis and reminds me of Maggie Chunga in Comrades Almost a Love Story, which you agreed na doon siya based. Kasi super in love ako sa movie na yon, yung Comrades, hindi ko yun makakalimutan. Tapos nung kino-conceptualize pa lang siya, Insomnia pa yung title niya Insomniac pala. Insomniac yung title, hindi pa siya Sid and Aya. So nakapitch siya as Insomniac based on yung Sid's character pa rin, pero malinaw na dapat Maggie Chung si Ann Curtis. Kasi sobra akong in love dun sa character na yun. Interesting yung na-bring up na parang FGD pala yung medyo nagdikta ng ending ng St. Gallen. Kasi sa podcast na to, madalas ma-bring up yung idea na kung ano yung romance ngayon in Philippine cinema na iba, out of step siya sa romance sa abroad or at least Hollywood yan na anti-romance tayo. Ngayon mahilig na tayo sa sad endings or
Or ano ba? Ano Or ba parang yung yung sasabi ni... dinideconstruct nila yung idea of romance instead of being just parang straightforward na romance. So parang nanggaling din pala siya mismo sa, yun, yung kung sino man yung nasa focus group discussions. Oo, na, iba-ibang klaseng tao yun. So parang reflection talaga ng society natin. Kasi napansin ko din... Parang hindi siya driven ng mismong filmmakers lang. Parang yung mismong audiences. People-driven. Yun din yung ina-expect na nila. Also because, of course, kaya nga lagi tayong, lahat naman ng storya natin, laging kaakibat ng environment natin, political, economics, cultural. Kasi we are influenced by and then what we see on screen, it's self-reflexive eh. Society will reflect on its cinema will reflect on its society. Parang siyang circle lang na talaga. Also yung anti-romance, I've been even before sa mga screenplay kasi ang hilig ko magbasa ng mga blog ng screenplay. And then meron akong pina-follow isang blog na Romcom is Dead na blog. Na before pa, even yung mga girls, HBO na palabas, pa yung mga nila. Ang dami na nilang anti-romance, diba? Tapos tayo ngayon pa lang. Tapos ngayon bumabalik sila sa romance ulit na traditional, to all the girls, to all the boys I've loved before. Parang ganon. So parang it's a cycle lang din kung ano. Tapos malamang tayo, after all this anti-romance things, baka bumalik din tayo ulit sa So parang it's just Pero may idea din kasi na it's actually being driven by the filmmakers. Parang hindi ko alam kung accurate history siya, pero yung anti-romance atmosphere ngayon or cycle ng cinema ngayon, parang matatrace daw siya sa tadhana ni Tonet Hadaonet. Actually, si Tonet, siya talaga yung nagpauso niyan dahil sa tadhana nga, di ba? Na hugot films or hindi nga yun, actually parang feeling ko hindi naman niya sinadya na hugot yon. But she was just tagal niya na kasi yun na idea. Si Mase, relax pa lang, before tadhana, relax, may character kami si Alessandra De Rossi na si Mace Mase. So yun na yun, ganun na siya. Tapos para siyang continuation. So si Angelica si Mase, ganyan. Tapos Mace din. Para siyang hindi mo alam kung it's being driven by the filmmakers or what. Parang wala naman siyang iisang track, parang ganun. Kasi yung mga personality nagkataon lang na si Tonet yan, ako yan, si Sigrid yan, or si Dwayne yan, or kung ano man. Parang nagkakataon ba na ganito or nagpapareho tayo ng kaisipan? Or parang na cultural we are movement also talaga cultural siya. movement tapos you are also this batch of filmmakers are influenced by this just like in the 80s na all the Ishmael and Lino Broca films are driven by the political situation at the time and right now what is our political situation, what is our economic situation? We have Netflix. Kala mo ang lalim Actually napansin ko din yung proximity ng Sid and Aya with Never Not Love You na tipong romance siya pero the two like protagonists they are parang china-challenge yung relationship nila by socio-economic economics. Actually meron kaming ni Tonet nagkakataon na pag palitan kami ng script like yung You Are My Sunshine, nasa Never Not Love You yun. Nauna kong ginamit sa St. Gallen. So, meron ka rin You Are My Sunshine. So, ako yung magtatanggal nun sa Never Not. Maghanap ng ibang ganon. Kasi siya Tapos nagkakataon siya So, ibig sabihin, we are products of the same media kung ano man, kung ano man, milieu na pinaglalaroan namin, ganun. Ibig sabihin, pareho kami mag-isip kasi nakikita siya sa script Tapos, parang even yung Alone Together and Ulan, parang sabi ko, parang pareho tayo na bumabalik ka sa idealism. Diba? Liza is idealist, tapos ito, si Maya is going back to her pero may Ulan is from 10 years ago pa na script. So parang bakit siya nagiging parehas or feeling ko make something cosmic. And Napatingin sa malayo si Irene. Napatingin ako dun sa co-working space. And then pero parang ganon, parang meron siyang things na you're out of your control and maybe somehow it's designed to be like this, so this is going to what is this kind of movement whatever na gaganituhin ito sa audience and we as filmmakers even kami nito na pang we discuss our work parang hindi na tayo basta ganito kasi maraming nanonood or ganito ano yung kaya nating ipasok ano yung kaya nating gawin kasi dami mong sine ang dami mong sinehan hindi ka pwedeng basta-basta maglabas lang ng yan
Yung question ko talaga about Ulan, pero segue, backtrack lang a bit. Kasi yung dating called Tadhana as a hugot. Pero nung time ba na yun, 2014, thing na ba yung hugot? Hindi As a- pa. Hindi pa, di ba? Parang, Hindi pa siya defined. Oo. So siya yung parang hindi Siya mo alam. talaga yung pioneer. Oo, nun. ganon yun. So yun Galing nga, ni parang, Tonet. I was thinking na hero ang filmmakers, pero hindi rin naman talaga kasi parang they're part of this culture din talaga. Oo, at saka talagang it's sheer luck feeling ko na for example nagkataon na yung nilabas yung pelikula na yon, handa yung kaisipan ng mga tao para sa ganun na ano ba yan, nag-uusap lang dalawang tao 'di ba, pero na-enjoy nila. So parang bakit nagta-travel lang sila, 'di ba? It's a far cry from yung mga big mga Formulaic. gestures of love, 'di ba? Yung bongga-bongga ganito, ang dami nangyayari. May family background, ganyan-ganyan. So, baka at that time, the way na yung kita-kita is also a unicorn. Na at that time, kumita siya, ganyan-ganyan. Kasi, it's a product nung ano yung nangyayari, feeling ko ganun. Tapos, kung yun, yung Ulan, may water crisis. May nga po So, eh. parang, so, ano siya it's somehow, Sumabay. you can do 100% for your film, whatever, ganyan. Pero, mangyayari pa rin siya sa konteksto ng lipunan na ginagalawan. So, kung ano yung response nun, hindi mo na yun makokontrol. So, ang gagawin mo, lagi ka lang dapat 100% sa movie mo. Para kayong mga Kasi kaya mo na siya dapat pabayaan once it's there. para kayong mga surfer na may sasakyan lang kayong alon. Oo, Swerte yun. sasakay ka lang talaga. Sa akin Kasi naman- ngayon, hindi mo na makikilala ang audience. Para ako, may reference ka nun Surf's up. Summer 2019. Moonleaf. Good Nakakuha ka vibes. ng reference sa Doon mo nakuha yun ng pagtingin mo sa kaliwa. Sa akin naman sa lahat ng filmographies mo, ang least favorite ko, ang kulit nga kasi ang least favorite ko is yung Saint Gallen. Pero ang weird kasi doon ako magulgol. Tapos yun nga, parang nagagets ko yung point na parang you guys are talking about the films as kung ano yung gusto nyo mangyari. Kasi parang anti-romance siya kasi in a way, you're trying to break free from the formulaic. Unintentionally siguro, wala namang utos. Pero parang kayo na rin mismo na parang siguro may konting influences ng, let's say, Mike Nichols na parang ano siya, hindi siya conventional na romance. Pero it happens in real life, ganun. So ngayon, yung problema ko kasi sa Saint Gallen, parang sabi ko, is this influence ng Viva-ish? Sabi ko ganun sa sarili ko, nung sinusunod. Kasi natakot ako sa'yo nung napanood ko yung nung una ko napanood yung Camp Sawi, tapos si Denaya, tapos saka ko pinanood si Saint Gallen. Sabi ko kasi, nakakatakot siyang writer kasi, parang sinet apart niya kagad yung sarili niya from everyone else. Talaga? 50 pesos. Tumawi. Nag-take risk. Oo, totoo. Pero Sige, yun pala tataas ko kasi- 100. Thank you so much. Baka sakali Puro naman. Kasi nga, Mawala yung problema mo. Sa Saint Gallen. bumawi, no? Kasi, para siyang, for me, yung Saint Gallen, it didn't live in the real world, pero at the same time, may real problem sila, which is, tinatry mo i-break free yung pagiging idealist ng babae. Ni Celeste, oo. Na parang may part kasi doon na hindi siya sa akin sobrang umokay. Siguro akin, hindi ako nakakonect kay Carlo doon, sa role niya, yung sa niya. Kasi parang mas sabi less ko, developed kasi siya, no? less developed pa siya. Yung character niya kasi masyadong bilang babae ako, tapos mas kilala ko si Celeste siguro. Pero ano talaga si Jessie sobra siyang idealization of someone. Parang ganun. Parang ganun siyang sinulat. Parang, sana ganito siya. Ganun ko siya sinut din. Yung parang, okay. ganun. Puro ganun. Ganyan. Okay. So, feeling ko, tas crush ko pa si Carlo. So, okay. parang, okay. okay. Cute. Hindi, so, ano na nga yun? Hindi, yung bakit siya less developed. Kasi nga POV siya ni Celeste. Mas POV siya ni Celeste. So, parang, hindi rin ako aware. Kasi pag nagsusulat ako, mas nasa emotions ako. Or minsan, yun yung nagsasuffer sa akin. Yun actually yung kinikritik ng iba kong mga kaibigan. Yung parang, ang mga characters mo nangyayari lang. Yung parang masyadong hindi mo binibigyan ng time na makita kung ano sila, bakit nila ginagawa yung ganito, ganyan. Sabi ko,
Bakit? Ginagawa nila eh. Ang tao naman ginagawa niya kahit anong mangyari, di ba? Parang masyado silang spontaneous or, well, siguro it Yun speaks lang dahil siguro. ganun Parang ako. the rest naman, yun nga, parang carefully planned mo sila like from, kasi din Aya, pattern siya. I mean, planado siya na they don't know, they're different people sa ending from the, yun nga. Parang yun, idealization si Jessie siguro. Tapos, very lang din siya. Yeah, masyado ko siyang crush siguro. Okay. Regarding po Saint Galen, kasi somewhat parang may influence din siya with Before Trilogy ni Richard dahil Linklater. gusto ko siya. Parang doon ako feeling ko walang hiya sa pag-aamin na they are inspired by my favorite movies. My Best Friend's Wedding, Pretty Woman, Comrades, Before Series, Closer, yan yung mga Blue Valentine, yung mga pangarap mong pelikula. Tapos pupunta na ako sa Walter Mitty. Like water, I like chocolate. Like Water for Chocolate na novel. Diba? For Ulan. Tapos yun, parang ganun. Para siyang, kasi parang hindi siya, 'di ba? Parang nung may nagbabasa ako ng reviews kasi it helps me kung paano ko gagawin yung next or ganito. Tama nga, ganyan. So parang copycat, ganyan. Sabi ko, okay. Noted. Hindi kasi ganun naman talaga, you bring kung ano yung isusulat mo, you bring your environment, you bring your past films, you bring your hindi mo siya maiiwasan eh. Tapos as you try to not do it, bakit? Ba't mo hindi gagawin? Yun yung sinisigaw ng habang nagtatype ako, yun talaga yung nakikita ko. So parang, ba't ko siya iiwasan para lang humiwalay doon sa And then you make it your own because hindi naman siya magiging katulad nun. Ang kapal naman ng mukha ko na magiging katulad siya nun, di ba? Dadalhin ko kung sino ako doon, dadalhin ko kung sino yung mga tao doon, dadalhin ng cinematographer, ng PD, ng artista. Marami pang mangyayari sa pelikula. So, magiging iba pa rin siya. May mga friends ako na na-shock sila doon sa character ni Bella Padilla. Kasi ba yung sa first, parang sumasagot siya with the boss. Yung parang tapang niya. Tapang niya. So parang, totoo ba itong nangyayari talaga? Yun yung Oo, my God. Totoo yun na may sumasagot. Pero, pwede rin kasi na hindi naman natin lagi i-base sa kung ano yung totoong nangyayari, diba? Mag-fictionalize ka, magsisinema, magti-treatment ka. Pwede naman siyang totoo, pwede rin hindi. Pwede rin siyang, pangarap mo na sana masagot ko tong putang inang boss ko, diba? So, why not? Yan. Pwede naman. Kahit ano pwede kasi pelikula naman yun. Regarding, Yung sa Ulan. Sa Ulan. Ako din sa Ulan. Regarding sa... Okay, Ulan din ba? Ulan din ba? Sige, ikaw. Nanalo ko. Regarding sa Ulan, kasi we had a recording about that. Yun nga. Ako, ang point of view ko ng Ulan was about self-discovery. 50 ulit. Tapos siya naman, about mythology. Meron din sa amin self-discovery and mythology. Yung focus natin. Ang stories ako eh. So, can you tell us naman about Ulan? What was it about? I think related naman yung question ko. Before kasi nun, yung question ko is, napanood ko yung Saint Galen and then si Danaya. Hindi ko pa napanood yung Comes Away. Pero parang akala ko, pag Irene Villamor, realist, love story yan, or not a love But story. no. Kaya sobrang na-excite ako nung lumabas yung trailer ng Ulan. Wow, kasi fan ako ng local speculative fiction, magic realist, surrealist. Nice. Tapos, so sabi ko parang, ito ba yung gusto mong gawin? Ito ba yung passion project mo na ever since you started na having this clout na I can write, I can direct my own projects? Ito ba yung gusto mong gawin ever since? Tapos it turns out nga na 10 years ago pa siya. So, It feels personal eh. Yeah, personal siya. Nagsimula siya. Actually, yung pinaka-germ nun was a video exercise directing class sa UP na pa si Maya nun, pasaway na bata na siya. May nanay siya na lagi siyang, nasa archives yan, baka inaamag na sa UP Film.
nagkakat siya ng sarili niyang hair, tapos nakikipaglaro siya, tapos puro siya VO na parang, bakit si nanay lagi akong pinagbabawalan, ganyan. Tapos papasok siya ng church, kini-question niya yung mga santo na nakatingin sa kanya, tapos ang pangarap niya lang is umakyat ng puno because gusto niyang makakita ng ibang view. So, pag akyat niya, nakita niya puro bubong, tapos ang ending niya, sana nakikita rin to ni nanay. So, nung nangyari yung ulan, yung mga college friends ko, sobra silang happy kasi, uy, si Maya, malaki na. Parang ganon siya. So, tapos hindi siya nawala sa akin, si Maya as a character na bata. Tapos, yung as you grow, yun nga, nakakapagbasa, nakakapagganito, tapos nakapag 100 years of solitude, like Waterford. Shit, ang ganda-ganda ng mundo. Ganda si Marcus. Oo, di ba? Ang ganda-ganda. So, pwede mo palang Gusto ba yun yung umaano sila? oo, di ba? Sex sila, tapos umapoy, di ba? Gusto ko ng That's chocolate. Pagkain ng chocolate. Gusto ko ng sex na aapoy. Anyway, so yun, parang nai-influence ka ng kung ano-ano man. So nag-grow si Maya, tapos meron akong fascination sa ulan, so nag-combine siya. Tapos yung tikbalang thing na kasi laking lola ko, yung mga ganong, kasi mahilig din akong Philippine paniniwala, ganyan-ganyan. So parang nag-combine siya, and then I wrote parang short story. Kasi balak ko dati sumali sa Palangka. Pangarap ko yon. Nag-gel siya, tapos sinusulat ko siya nung AD ako sa X44 ni Direk Joyce. Habang yon. So sa likod ng mga props, ganyan-ganyan, sabi ko, shit, may bakanting papel. So sulat, ganyan. So nakita ni Direk yung short story. Tapos sabi niya, gawin mo nga to screenplay, ganda, ganyan. So, sabi ko, hindi ko naman ito masasubmit sa Palangka. Unang tamad-tamad ko, ganyan-ganyan. So, ginawa siyang screenplay. Tapos si Direk Joyce talaga yung nakakakita ng mga draft 1, draft 2, hanggang kung ano na siyang draft. Tapos every bagyo may maiisip ako. Yung milenyo na bagyo, yung tumatakbo, nasa timog ako. Tapos, baya, wala sasakyan. Tapos lumilipad-lipad yung payong kung ganyan. Lakas ng hangin nun eh. Oo, diba? Gumaganon yung mga yero. May tumbang mga billboard eh. Yun. So every bagyo, parang may nangyayari. Tapos, ayun, what if babae di ba babae yung mga pangalan ng bagyo dati? What if tao siya, ganyan-ganyan. So, sulat ko siya. So, lagi akong binabalikan yung script. Tapos, nung nilako siya sa nung tatapos na yung screenplay, yun, nilako din siya ulit. Katulad ng Sidenaya na it was too dark, ito naman, pwede bang walang tikbalan? Kasi, so, tapunta ulit siya sa Viva. Sabi niya, go yan. So, tama ba na, so parang hindi talaga focus yung mythology fantasy part? Nagsimula siya dun sa character ni Maya? Doon sa character talaga siya ni Maya. Okay. That explains. Parang patong, siya, additional, siya, kasi imagination niya, ganun. Pero kasi pag nagsusulat ako, parang hindi ko siya masyadong kino-construct na, dapat ganito to, ito. Parang walang masyadong, hinahayaan ko siyang mag-grow or mag-develop. Parang organic eh. Oo, even when I write characters, parang minsan nauuna yung dialogue, tapos bahala na sila. Minsan, kung ano-ano nang ginagawa nila, hala, ganun na. Oo, parang may sarili, minsan nagsasalita na sila, or minsan hindi sila nagsasalita. So parang, okay, magsalita ka. Parang gano'n, parang nangyayari na lang siya. Tapos, may nangyayari rin habang sinushoot, na parang, pwede pala siyang ganun. Ay, oo nga, no. So, parang, yun, nangyayari siya. So, parang talaga siyang bata, nag-college, At what point sorry. Nasagot na ba yung tanong, Sas? Nag-jacket pa tayo, tapos sinayad ko lang. Ano ba yung tanong? Ang tanong na tell us about it. Hindi, kung sadya, yung self-discovery or what. So, pareho siya. Kasi, tsaka stories din siya. Gusto ko nga yung may nagsabi na parang it's a collection of stories, it's a collection of memories. Na tama rin naman. Yun po kasi na-observe ko with Ulan, parang imaginary friend ni Maya, yung mga tikbalang. Aside from that, ang na-observe ko, walang father figure si Maya. Kasi laki siyang lola or bautista yung gumanap. Wala siyang father figure. Pero baka kaya siya naghahanap ng... Kaya nga po, naghahanap siya ng guy na mamahalin siya. Sa journey yan In a way, pero, and also segueing to the next question,
parang yung father figure niya siguro doon, yung si Leo Martinez. Pero yung, pinag-usapan din namin to nung ulan na episode namin na yung si Leo Martinez is the stereotypical parang chauvinist boss. Talaga. Sa simula. Pero ang ganda nung yung hindi nga conclusion masyado pero subtle kung ano yung revelation ng character. Ano yung pinagdadaanan ng character. Actually, na-concerned ako nun kasi yung mga joke niya somewhat. Actually, it's a struggle. Sa script pa lang. Pero caricaturish yung dating niya sa akin. So parang na-expect ko na may mangyayari dito. Ganyan. Caricature. Ang daming taong sensitive ngayon. Oo, ang daming taong sensitive. Hindi, pero tama naman na sa pelikula, choice talaga yun eh. Are you going to stand up for this or this? Ganyan-ganyan. So, struggle siya. Kasi yung friend ko nga sabi niya, Tess, ang sexist, ang misogynist ni character ni boss, it weakens Maya kasi wala siyang ginagawa. So, gusto mo ba talaga yon? Sabi ko, syempre, ayoko. Dapat lumalaban siya, ganyan-ganyan. Dapat gumagano'n siya. Pero, at kung lumalaban siya, anong mangyayari dun sa imaginations niya? Anong mangyayari dun sa inner world niya? Anong mangyayari sa pangarap niya? Anong mangyayari sa fairy tale niya? Ano siya habang na kay Marco siya? 'Di ba? So it's a choice eh. So parang sige, hahayaan ko muna siya dito kasi sa ending gaganituhin ko siya. Tapos okay din naman na hindi siya yung in the age of Me Too na magiging politically correct kasi hindi mo naman siya iiwasan sa pelikula. Nangyayari siya eh. So habang confrontation siya sa audience, tangina nito sexist to So at least nagre-react yung audience mo. So it's a choice. Si Maya ba ang magre-react o yung audience? Dapat isa sa kanila meron. So since si Maya hindi, dapat yung audience nakikita niya yun. And maganda na maraming nakarecognize, tangina nito na yung boss ganyan siya. So at least, alam mong may nangyayari sa audience. Alam mong nare-recognize nila na mali yun. Alam mo na it's a lawsuit waiting to happen kung sakali. Tapos, alam mo rin na sa Pilipinas, maraming ganun. At presidente nga natin, diba? So parang hindi rin naman tayo aalma agad, diba? Yung mga babae with power, with authority, it's a lot of layers na pwede mo siyang ibasahin kung saan mo siya ilalagay, kung ano yung ilalaban mo nga. Choose your battles. Another observation from your movies, from Kamsawi to Ulan, talagang feminist ang films. Talaga pong yung women or yung mga lead female characters, they're very strong, independent. Talagang yun po ba talaga yung gusto mong i-convey to the audience? Oo, yun talaga yung gusto ko. Because why not? Bakit hindi? Oo. If you have a choice between a weak female character and a strong female character, why would you go for the weak one? And you have the chance to say that I'm a strong woman. Yun lang. Pero yung mga strong women ko naman, lagi silang nasasaktan at saka lagi nilang mahal na mahal yung mga lalaki. 'Di ba? Okay lang 'yun. Mabibigo, marupok, ganyan. Yun naman yung strong, yun kasi yun eh, hindi porket bitter na yung mga babae or what. Lagi talaga silang magmamahal. Gusto ko laging gano'n. At magkakamali. Sina din Lustre po ba ang first choice as Maya? Nung naging Viva, Nung naging Viva, Sina din na yung gusto ko. Yung isang naririnig ko din about yung specific na pag-cast kay Nadine ay tipong parang ang ganda-ganda ni Nadine. Parang bakit walang nakakagusto sa kanya? Nakakagusto sa kanya. Actually, yun nga yun. Hindi ko rin alam. Pero okay lang. Wala sa itsura yun eh. Kung may malandi, gano'n. Di ba daig ng malandi ang maganda. Ano ba to? May tatanong ako eh. Nakalimutan ko Hindi, ayun pala. Kasi kahapon, may isa kaming recording na nag-uusap-usap yung tatlong babae. Tapos ang tagal namin nag-isip, oo nga no, ano kayong pelikula na may male gaze? Kung kunyari ikaw, bibigyan ka ng opportunity na magsulat about the female gaze naman pala, not the male gaze. Ano yung, may naisip ka na bang ganong story? The female gaze. Ganun. Pwede. Kasi like for me, sabi ko, meron akong female gaze kay Gabriel Garcia Bernal. Pero hindi siya movie eh. Parang laging it's built upon the male gaze. Pero paano kaya pag female gaze naman? Oo, wala pa man ako pero
Pag-iisipan. Problema, di ba? Sige. Problemahin ko nga yan. Yun. Pero yung may nabasa din ako, kasi I've been reading about kasi yung female gaze, hindi pa siya fully defined. Na tipong we can consider yung actually yung buong body of work mo, since it's written through the female perspective, as parang building towards parang a female gaze, quote-unquote. So, although si Sid and Aya, POV ni Sid, pero mas si Aya, May pa rin. Direct Irene, aside from Ulan, Sid and Aya, Meet Me Single yan, nag-direct din kayo sa TV, like, yun nga po, yung Destined to Be Yours, Aldab. So, ang question ko po ay, ano po ang difference pag love team at yung i-build up mo pala yung actors na first time nilang mag-team up as a couple in terms of direction, yung love team kasi alam na nilang gumalaw. Oo, alam na nila yung hinahanap, tapos parang konti na lang yung gagawin mo. Kung maghahanap ka ng kilig, alam na nila yung gagawin nila. So, yun yung madali na kasi established Unlike dalawang tao na hindi naman magkakilala talaga personally, tapos magpapakiramdaman, paano ba yung chemistry, hindi ka sure kung mag-work. So, meron silang sariling Pero ang maganda lang dun is, hindi sila tied dun sa kung ano na yung kinagawian. Okay. So mas maraming areas of exploration. May nagaganap po bang parang rapport or workshop before sumalang? Depende sa schedule ng artista. Sa Pilipinas kasi ang hirap nagre-require ako ng workshop like St. Gallen, meron si Bella Carlo na reading. Tapos nag-look test kami reading na meron silang binuo namin yung script kung papaano yung buong akwan kasi akwan pa lang meron yun, ganun lang, pero depende sa schedule. Sana nga magkaroon ng mas mahahabang panahon. Kaya lang yung mga artista natin medyo siksik sa mga schedule. Hirap. Adding to dun sa question ni Jim, parang if you were given a chance to work with a love team, anong klaseng storya ang ibibigay mo sa kanila? Hindi pa ako nakakapag-love team except for the teleserye, given yun. Anong klaseng storya? Would it be parang anti-romance din na kagaya ng ginawa mo before, or would it be something different? Hindi ko pa alam. Depende sino sila, kung ano sila. Wala doon Sinong gusto mong maka-work? Yan, ganun. Showbiz na. Showbiz. in the future, na love team. Kung pwede. Loot bag. Hindi ko alam sino ba? Wala man. Itong may mga kausap akong inspirash, parang, hindi ka nagla-love team, no, te? Sabi. Try ko nga. Hindi ko pa alam kung ano kaya. Iniisa-isa na ni Tonetta down. Guys, na lang Katniel na lang. Katniel na lang, oo. Si Tonette na lang mag-love team. hindi ko alam. Bahala na si Batman. Pero pag dumating, tingnan natin kung nasaan sila. Kasi usually, pag love team, anong point na ba sila? Nag-kiss na ba sila dito sa movie na to? Ganyan, may progression yan Ready may na ba sila timeline for mature? Ganyan. Ano nang mangyayari sa kanila? Tapos diba? yung May magulang. may ganun yatang requirement or hindi ko alam kung paano. Actually, interested talaga ako sa phenomenon ng love team. Ng love team. Kasi parang maliban sa Pilipinas, sobrang Tayo lang ang may love team, no? konti lang yung talagang kasing-kasing fully formed nung atin. Oo nga. Kunyari sa Thailand, may pinipair pero hindi ganun or Korea, kalakas. no? May Korea din, hindi din ganun kalakas. Bakit kaya? Parang colonial thing ba Hindi ito ko na? alam Parang sobrang Phenomenon royals. lang talaga siya na no? Mahilig, pwede. Guy and Pip pa lang, Sharon Guy and Pip pa lang Gabi. So parang ingrained sa ating cultural bakit nga kaya no? Baka gumawa kayo ng thesis tungkol diyan. Pwede. Film students, Tristan. Try ninyong alamin yan, guys. Yun, Oo nga, tsaka napansin ko din na, yun nga, kahit na hindi love team yung nag-act, interesting din yung, kagaya nung kay Nadine, yung, kahit yung half lang. outside the love team, they're doing Sportive. their own thing, na which is pretty, in Nadine's case, for example, galing, parang, ayan, Jadine fans, hi. Pero yun nga parang gusto ko ding mag-diversify yung mga Actually, magandang mag-diversify. Tapos, mas marami ka kasing stories na makikreate, di ba? With the emergence po sa atin kasi, ang mga filmmakers na babae, madami. Oo nga, compared to dami. Hollywood, di ba? Kayo po ba para ma-inspiration kayo na female directors before? Sofia Coppola ako charot. Last and Translation.
Pero ito sa Philippines. Hindi, gusto ko siya eh. Kasi gusto ko siyang manamit. Charot. Hindi pala yung pelikula niya. Hindi pelikula. Gusto ko yung aura-aura niya sa Tokyo. Gusto yung mga talon-talon niyang ganyan. Tapos mga friends niya, Marc Jacobs. Dito po ba sa Philippines meron? Like nila, Luis Local Guillen, or directors. Marilu Diaz, Amayan, Ina. Moral is gustong-gusto kong pelikula. So, si Direk Marilu. Pero yung, dahil sa moral, yung, tapos Ishmael Bernal dahil sa relasyon, broken marriage, Yes. it's the kind of films na yun yung mga gusto ko. Pangarap ko yan, yung relasyon, broken marriage, moral. Ang gaganda kasi ng script nun, tsaka, ang gandang pelikula. Yung gusto ko dun sa relasyon relasyon yun, yung tumatak sa akin, yung si Ate V, kay Tito Boyet, sabi ni Ate V, ba't mo ako mahal? Basta mahal kita. Hindi pwedeng ganun lang. Kasi ako alam ko kung ba't kita mahal. Diba? Sabi ni Ate V. Tapos, anong ibig mo sabihin? Ganyan. Alam ko kung ba't kita mahal. Kasi gwapo ka. Kasi ang bango ng kilikili mo. Kasi, ba't ikaw, hindi mo alam kung ba't mo ako mahal? Bonggang dialogue. Okay. Any more questions? Ay, yung sa Ulan ulit, di ba kasi sabi mo nga, yung pagiging AD mo, umiiral pa rin siya kahit na ikaw na yung director, gano'n. So, in terms of yun nga, sabi mo, ano yung mga kino-consider mo when you create another film? Kagaya ng kanina may highlight, or yung sa set, budget. Yun, kasi yung Ulan talagang sinabi ko sa Viva, mahal to, mahirap to, mas marami tong araw, sobrang hirap nung movie kasi everyday ka magpapaulan. Imagine may stand-in kami for Nadine kasi nagte-test rain kami sa kanya. So siya yung magkakapulmonya, di ba? Kasi hindi mo alam kung paano yung itsura, yung patak ng ulan, gaano kalawak, so mag-a-adjust ka. Hindi naman pwedeng si Nadine yung umuulan doon, di ba? So sabi ko, so pwedeng pahingi ng maraming araw, so ganyan-ganyan. Ano yung tanong mo? Ano yung kino-consider mo pag may ginagawa? Pag may ginagawang movies, yun, unang-una yung budget. Bukod dun sa creative na aspeto, gusto ko laging matukoy na kagad kung ano yung budget. Kung saan ako maglalaro. Para hindi na ako aasa. Sa mga bagay-bagay. Para napoproject lang kung ano yung mga mangyayari, ganyan. Yung Ulan kasi sinulat ko na wala akong alam sa industriya na shit, times 3 pala, to break even, whatever, ganyan-ganyan. So, wala akong, kaya ganun siya kaya siya ganun ka-free and experimental and ganyan. Kasi wala akong alam. Baka pwede naman to. Nung original nga, sa EDSA pa yung bumaha Sabi ni Sir Neil, uy, talaga ba? Ilang kotse to? Maghahanap ka ng gaano kalaking swimming pool, di ba? Ganyan. Hindi mo alam kung paano siya gawin sinulat mo lang Tapos, habang umaano siya, nagpo-progress, natutunan mo, ay shit, ganito to gagawin. Ay shit, mahirap to. So, parang nung time sinulat siya, wala siyang boundaries. Kaya sobra kaming happy na nagawa siya dahil wala siyang inikutang anything. Wala siyang inisip na audience, inisip na ganito, ganyan, at tama ba to? Naging intact yung vision niya, and very thankful ako sa Viva na nanatili yung kung ano siya talaga. So, it's me going back to, shit, hindi ka nag-iisip dyan, no? Wala kang kinonsider dyan. Hindi ka AD dyan, hindi ka dyan. Nilaban ko lang na maraming araw to, mamahal to, may effects to, ganyan-ganyan. Pero, dun na sa dulo mo nilaban kasi you wanna stick with it. Hindi sa writing, hindi sa production. So, after ng Ulan, sabi namin yung mga staff, parang there's no turning back kung paano tayong klase gumawa ng pelikula after Ulan. Because every detail there was meticulous, every frame, every whatever you will add to it, whatever colors. Kami mismo yung naghahanap ng damit. Tama bang mag-green on green tayo sa kissing scene? Green yung damit niya. No, green on green. Ganyan. Green on green. Oo, wala kami. Invisible floating head. Pero, di ba, ang sexy ng damit? Silk ba dapat? Cotton ba dapat? Anong klase ng ulan, ganito, ganyan. So, grabe yung attention to detail and kung paano siya ginawa na parang dapat magkakalayo yung araw para makapag-recuperate tayo, ma-pre-prod siya ng tama, ganito. So, yun. Yung buong thing na nagawa siya, whatever happens sa paglabas niya, sobrang tapos na ako sa movie. Yung parang, shit,
Nagka-orgasm na ako dito. Tapos na ako. Tapos na. Climax na. Ganun. Nung nagawa pa lang siya, so parang, yay, happy na ako. Ganyan, nagawa siya. May pinapatanong sa akin tungkol sa... Wow, may ano to? Phone pass. Asking for a friend. Asking for a friend. Hi, Joy. Sobrang nagustuhan niya yung Ulan. Though merong isang scene doon sa may huli na medyo nabother siya ng konti. Na tipong, ayun nga, namatay na si Carlo Aquino. And then, spoiler alert! Nauna dapat. May spoiler naman to, masasabihin ko spoiler. Tapos namatay si Carlo Aquino, tapos parang dumiretso na siya doon sa simbahan. Ay, doon sa, na tipong yung inisip niya, sana may time pang konti mag-grieve si Yun din yung reaction ko napanood ko sa premiere night. Kasi nung nandun ka na, parang hindi mo pa siya iniisip na, sa akin kasi tama kasi meron nung bata. Diba, meron siya, diba po, ang alikabok, ganyan, kausap niya yung lola niya. Tapos parang feeling ko, ay shit, close up lang yun ni Nadine, no? Dapat habang yakap siya ng tekbalang. Yung konting-konting 5 seconds or 8 seconds. So may mga ganun naman. May ganun naman as a filmmaker. Parang sana meron pang ganun. So parang if you have the chance na balikan siya, yun yung dadagdagan ko talaga yun. Oo, kaso wala na akong chance, nangyari na, ganito na, ito na yun. Director's cut. Oo, director's cut. Hindi, pero tama yun eh. Parang, oo nga, parang kailangan ng isa pa. Kasi nung habang yakap siya ng tikbalang, di ba, wide, tapos gumanon ganon. Kung meron yung close-up ni Nadine, sa mukha niya na nanginginig, tapos umiiyak, tapos parang unti-unting kakalma, tapos pupunta ka sa bata, alikabok, ganyan. Tapos nasa simbahan siya. Mas okay na. Parang mas mangyayari siyang tama. So, director's notes, next time, tarantada ka. Meron din akong ganyan sa St. Gallen eh. Ano yun? Ano naman yun? Hindi niyo ba napansin? May mali din ako dun eh. May mali akong Ang weird kasi dinirect. habang humahagulgul ako, yung mga tao sa likod ko, tumatawa. Basta may isang eksena dun, yung nag-text yung real, yung... kasi si Mahal. Oo, si Angelica yun eh. Natatawa sila. Ako, gagano ko. Hindi ko mag-get. Sabi ko, bakit sa akin masakit siya? Sa kanila parang Pero, parang wala nung experience. Pero so, bakit na siya? Sa kanila tumatawa sila. Depende siguro. Kasi parang feeling nila, halaka, nahuli ka na. So, ano nga yung sa St. Gallen? Hindi, sa St. Gallen, naapektuhan din talaga kung huwag niyo akong i-judge, mga listeners, na hindi ako magaling na director, huwag niyo akong i-judge. Na may mali ako. Galing ka po, It's okay, yung mga mistakes, natututo ka naman. Parang dun sa third act ng St. Gallen, meron kaming syempre 3 days lang kasi kami nagkapag-shoot sa Switzerland. Tapos 1 cam. So, sobra kaming dapat 4 days na double cam dapat. Tapos, hindi na kaya kasi ganito, medyo mag-over. Tapos, mahal ang Switzerland, ganyan. So, with all the limitations, tapos, nung time na yon, sabi ko, sige, ipipilit ko yung Steadicam. So, nung araw na yon may Steadicam ako na foreigner, yung Swiss yung may hawak. Tapos, yung eksena, nauna naming shinoot yung You Are My Sunshine na kumakanta sila sa snow. Tapos, first scene of the day siya. Tapos, saya namin, may Steadicam kami, tapos ganyan. So, ang saya nung set. Tapos, kwentuhan sila, Bella Carlo, diba, yung script. Hindi ka na nagsusulat ngayon? Hindi na makasulat kasi hinihintay siguro kita, ganyan. Tapos, You Are My Sunshine. Tapos, kinuna namin, sa same day, nag-snowstorm. Pinilit namin kunan yung magkikiss na sila, tapos meron akong boyfriend, si Tobias, ganyan. Okay, game. So, rushes, nasa Pilipinas ako. Sabi ko, ba't ang taas ng energy nila dun sa galing sila dito sa kiss? Sabi ko, shit. Sa rushes ko yung nakita ha. Tapos dahil sa time na yon, hindi ka makapag-playback, ganun. Kasi wala, kami, tight, tight lahat. Tapos, na snowstorm. Basta maraming factors. So, parang, pagdating ko talaga sa rushes, text ako sa DOP ko, mali akong ginawa, ganyan. Yung emotions nila dito, parang mali, ganyan. Tapos, so, ang ginawa, pinutol. Mas mataas pa yung energy nila dun sa, trinay ko sa dubbing na ibaba,
Pero hindi, maganda pa rin yung timbre ng boses nila ng live. Tapos yung mukha, di ba? Tapos so pinutol, hindi yun yung buong dialogue. Meron pa yung pinanggalingan. So pinutol na siya agad doon kasi doon yung medyo mas mababa. Kesa dun sa sabi ko, okay, director's notes naman. So never again. Wag masyadong masaya sa set. Isa pong striking, going back to Ulan, striking na part sa Ulan ay yung kay Angeli Bayani as Aning. Yes. Parang Aning. Nakasting ko na si Aning nasa St. Gallen pa lang ako na movie. Was it intentional na idagdag talaga siya as element dun sa... No, nandun na siya sa original script naman eh. Andun talaga siya. Na, yun nga, yung diba, naglalakad ako sa nung panahon ng milenyo. Na, ganun, babae si Aning. Kasi babae itong bagyong to. Ganun. Magagalit siya. Ganito katindi ang galit ng isang babaeng nasawi. Dapat ganito kabagyo. Ganun. Kasi pag naisip ko na parang Aning is similar siya sa parang Crazy in Love. Na parang babae. Kasi crazy. Kasi si Maya. Wrath. Ito yung naisip ko lang. Ang dilemma dun nung Aning is isisigaw, sa script kasi nakalagay Pilipinas talaga. Pilipinas. Tapos nung shooting, gagawin ko ba to Pilipinas? Kasi magiging political siya, di ba? Magiging political siya. Ba't ko hindi gagawin? Sabi ko, Angeli, sige na, sigaw mo Pilipinas. Talaga, bahala na, political siya. Pilipinas talagang sumawi at bumigo. Bayan. Binigo ka ng bayan, Mother Nature, whatever. Ganyan. So, parang mga ganong tiny decisions. Even habang ginagawa mo, gagawin ko ba talaga to? Kasi ito magiging implication nito. O magiging ganito siya. Magiging pretentious ba? Bakit niya sinigaw ang Pilipinas? Bakit? Ano yung relationship doon? Nakaka-alienate ba yon? Nakaka-off ba yon? But as a filmmaker, parang, gagawin ko kasi ito yung gusto kong sabihin eh. The personal is political, political is personal. Pero nasa isip niya po talaga na Angeli Bayani will... Angeli Bayani talaga yun. Nag-ocular ako ng St. Gallen sa Switzerland. Nagkita kami sa airport ng Singapore. By chance. Hoy! Angeli, ganyan. May project ako. Ganyan. Sabi niya, ano yan? Ikaw basta babae kang bagyo. Talaga? Sige, gusto ko yan. Galadriel ba yan? Galadriel. Sabi ko, oo! Wow! Ganun lang yun. Actually, yung mga yan, kahit si Sir Neil, kasi script con pa lang ako sa Bobita Rose, DOP siya ni Direct Joyce for that movie. So, friends kami, ganyan. O balang araw, magkakapelikula tayo, ganyan. So, utang niya yung Ulan sa akin. Sabi niya nga. Sobrang tagal na. And then, Direct Irene, kasi po nabanggit ko rin kanina, parang nalaline up kayo sa mga parang late Nora Ephron and then Nancy Meyers because of the romance. Meron pa ba kayong gustong genre na gawin or other dream projects pa? Gusto ko kasi after Ulan, sabi ko, shit, sana kumita para pwede ko nang gawin kahit ano. Yung pwede ako maging weird, pwede kang maging ganito, ganyan. Although hindi masyadong box office, parang marami-rami namang nagandahan yata. So, sabi ko, sige, kaya pang i-push. So, gagawa pa ako ng hindi ko dapat inaasahang gagawin. Kasi ewan ko, meron ako laging even in a meeting or even kahit saan yata, lagi akong nakikipaglaban. Parang meron lagi akong gumaganon yung puso ko lagi sa nangyayari or may gusto akong sabihin or what, lagi may gustong kumawala. So parang feeling ko, kaya pa namang mag-push. Gusto kong mag-action, gusto kong mag-bold, gusto kong mag-docu. May docu ako dati nung college na magiging documentarist ako, parang ganyan. Parang gusto kong maraming gawin. Sana humaba pa buhay ko. Charot. Daming gustong gawin. Okay guys, any last questions before we move on? One last. Sige Kung po. hindi ka naging director na sa film, anong gusto mong gawin supposedly? Librarian? Hindi ko alam. Siguro. Kasi sobrang introvert ko na parang makudalang ako pero lagi akong nakatulala, ganyan. Yung sa may bandang Oo. Sa set kasi lagi gaganon yung DOP ko. Sabi ko, Tapos meron siyang minsan sinabi, sino kaaway mo? Bakit? Nakaganon ka kasi. Hindi, may naisip lang ako. Wala akong kaaway. Tapos minsan naman, may kausap ka, no? Kasi, bakit ano mukha ako? Sabi mo. Parang, okay. Okay.
guess. In preparation din for this episode, nanood ako ng Water Woman or Mizuno Onna. It's a 2002 Japanese film. Na nung napanood ko yung unan, parang ano to parang ganito to naisip ko ganun. Anong title? Water Woman. It's about this woman who runs a bathhouse. Tapos every time na nalulungkot siya, umuulan. Tapos one day, this guy played by Tadanobu Asano, pumasok siya sa parang pumasok lang siya sa bathhouse. Tapos parang they form a weird relationship with each other. Pero as it turns out, si Tadanobu Asano, yung character niya, is an arsonist. So parang fire and water. Ang ganda. Medyo art housey siya, pero yun, wala lang. Binalikan ko siya. Kasi yun nga, natandaan ko sa torrents yan. Tingnan natin. FBI. Pero yun yung napanood ko recently. Princess, gusto mo? Ako, wala pa ako napanood ulit apart from the Sinag. Pero more of may napakinggan. So, nakikinig ako ng podcasts nga. Yung last week si Oprah. Ngayon si Jay Shetty. So, yung favorite episode ko with him is yung interview niya with Mike Posner. Hindi ko akalain na si Mike Posner napakalalim na tao. Pero nung napakinggan ko yung albums niya, may point. Parang, sabi niya, yung take away ko doon is sabi niya, bakit ba nung bata ko ina-idolize yung mga patay? Si Kurt Cobain, ganyan. Patay na sila eh. Pero bakit di na lang try ko i-idolize si God, si Buddha? I mean, I know imagination lang sila, pero alam mo yun, parang, at least they're successful in some ways. Parang they did a lot of things. Ganyan. So, maganda siya. So, in fairness. Ako, dalawa, yung Me and You and Everyone We Know. Kasi nabanggit ni Dwayne. Miranda July? Yeah, Miranda July. So, pinanood ko. July. Ang cute niya. Ganun. And, kasi ang doon, ang napansin ko is yung mga dysfunctional yung mga characters eh. Yan napansin ko. And then, yung Mulholland Drive. David Lynch. Yung sabi ko, parang, ano ba hypnotism? Parang inaantok ako, nakakatulog ako. Pero, chinaga ko naman siya. In fairness, magaling si Naomi Watts doon sa Mulholland Drive. And then, syempre, separate yung podcast natin. Sinag Maynila. Sinag Maynila. Gino Tomari. Isa pa rin. Sa kanan. DJ. Wala pa rin since our last recording 2 days ago. 2 days ago. Gusto ko sanang mag-comment. Sorry, ginugulo ko yung segment natin. Pero may gusto akong i-share sana about Ulan. Kasi less of a question naman siya and more of a comment. Pero if you have thoughts about it. Kasi personally, one of the things I loved about Ulan is yung revelation ng character ni Carlo, si Peter, as a seminarian. I guess bias as a Catholic na it's my fascination and interest then whenever a priest or even a seminarian is portrayed on film and realized yung hindi lang tipong kinonsulta lang ng character, nagkumpisa lang ganyan. Yung tipong character talaga siya. Pinapakalala siya bilang tao. Sa Ulan kasi, ang ganda din niya kasi perfect siya for the tone na since it's somewhat magical realist. Ang perfect na seminarian pala siya kasi parang, di ba, religious people may pagka-otherworldly din sila. So, tsaka para masakyan mo yung mga alikabok eme-eme ni Maya. Pag hawak-hawak niya sa puno, parang kailangan iba ka rin mag-isip. Kung hindi kasi tatakbo ka baliw to. Tama. Kailangan mo diba? ng Kailangan mo na ibang Ano siya, parang anghel din siya, guardian angel din siya. At saka, di ba, nagfi-philosophy sila. Yes. May mga classes sila na So, and number 2, ang ganda rin niya sa storya kasi syempre pag nanonood ka ng pag main character tapos parang ang bait-bait lang niya, abangan mo, di ba? Parang anong baho nito? Anong mali sa kanya? Pero yung revelation na seminar siya, okay, justified na mabait talaga siya. Mabait siya. Kasi di ba parang pero sinungaling siya. Yun lang. Pero yun nga yung conflict kasi parang ano ba yan? May inherent conflict kapag pari ka kasi kahit pwede kang parang flat character ka na pwedeng mabait ka lang. Pero knowing the fact na nagsasacrifice ka ng stuff para lang maging ganun, may built-in conflict yung character. Maganda nga yung linya ni Nadine doon, sinabi niya kay Carlo na ang hirap kalaban ng Diyos. Napaka nung dialogue. As in, yun yung na-observe ko din doon sa pelikula. Actually, yung character na yan ni Peter, nag-evolve na siya kung saan siya galing. Nagsimula siya na siya rin si Jose Albert.
Parang dapat siya yon nung bata. Tapos pero kasi parang, masyadong full circle, masyadong contrive, ganyan. Tapos yun nga, naging seminarian siya para dun sa yung laban sa Diyos. Yung ultimate kalaban mo is yung destiny itself, na hindi para talaga to sa'yo. Tapos, natanggal yung pare dati nung nagkakaroon ako ng ibang things na parang dapat maging modern, ganyan. Naging siya, may-ari siya ng 7-Eleven. Parang. Diba? Tapos nagkaroon ng Never Not Love You, nasa 7-Eleven lagi yung JD. So sabi ko, balik ko to sa pare. Parang yung nagtutugma. May trivia pala dun. Yeah. Sa director's notes, if you cannot shoot it, don't. Meron kami, hindi nakanito ni Sir Neil, parang meron yung scene ng library na bumabagyo na si Aning, ganyan. May bagyo na, tapos makikita niya yung tikbalang. Supposedly mall yon. Kasi nga, galing yun sa nung 7-Eleven na lagi nagkikita sila. Dapat ganun pa yung plot nun eh. Lagi sila nagkikita si Maya tapos si Peter na may-ari sa 7-Eleven. Kaya sila nasa mall. So, nag-ocular kami sa mall. Tapos na-realize na, shit, ang hirap palang magpabaha dito, ganyan. Operation hours, tapos 12 midnight, nandun ka na kasi hanggang 10 a.m. ka lang pwedeng mag-shoot bago mag-open. Tapos paano yung ulan? Saan mo ilalagay yung tikbalang? Ganyan. So habang, tapos nung nag-ocular kami, shit, parang hirap na pangatawanan nitong mall na to. Huwag tayo dito mag-shoot. Tanggal lahat ng mall, ginawa namin. Bumalik kami so parang binabalik ka talaga niya. Naniniwala talaga ako sa cosmic design of everything. Kasi tinatama niya mali kayo dyan Dito kayo, tama tong library. Speaking of, one last comment. I-edit nyo na lang. Pero 5 hours na pala. Related din sa mga napanood na basa. Pero sobrang tagal na. Pero dream Philippine literature film adaptation ko siguro yung, alam niyo direct yung Salamanca by Dean Francis Alfaro. Nanalo siyang grand prize ng Palangka 2004, ganyan. Short story ba to? Speculative siya / fantasy. Babasahin ko. I think may pagka Gabriel Garcia Marquez siya kasi medyo short lang naman siya, 200 pages ganyan. Pero historical, medyo challenging kung gagawin siya pelikula kasi decades, pero maikli siya. Parang may pagka-epic yung scope. Multi-generational somewhat. Kung tama yung alala ko, tagal na pero maganda siya. Magical realist. 200 pages of solitude. 100 years of solitude. Alright. Yan. Direk Irene, ikaw naman, what have you watched or read recently? Pinaka-last ay yung Maria dahil si Pao, pelikula niya. So, pinanood ko siya ng mag-isa. Kamusta, Maria? Marami naman akong nasabi kay Pao. Hindi yan. Maganda yung action na oo, kasi ang galing ng action nila Ang ganda nung dinidiscuss nga namin parang it's a fantasy world. Hindi naman talaga siya wala naman talaga naka-leather jacket sa Pilipinas, no? Kasi init-init dito Pero yung level up ng action, yung kung paano gawin yung mga stunts. Sobrang maganda yung technically ang ganda ng movie. Yun. Okay? So, thank you, Direk Irene, for joining us. Thank you very much. JD's hi again. Bakit? Please listen to Nakaabang us. ba sila? Ready na mag-retweet, gano'n. Charot lang. So, 5 lang sa JD nang nakikinig. 5 JD. Sila na yung entire audience. Yung entire audience. Dumadami streaming yun dahil sa kanila. Repeat listen. Hindi, di ba yung yung Lizken? Alis ka. Hindi masyado kami. Pero hindi masyado. JD pa rin. Yan. Thank you guys. Yeah. Thank you, JD. Thank you po. Yan. So we'll see you guys. Wow. Ang dami namin ginawa na Pagod na kami. Charot. We'll see you guys next time. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray.